Totoo ba na si Noah ang tumanggap ng unang pahayag tungkol sa darating na malaking baha? O may mas naunang paigura sa kasaysayan ng pananampalataya na siyang nagbabala sa sangkatauhan? Sa pananaw ng malawak na Kristyanismo, malinaw ang salaysay ng aklat ng Genesis na si Noah ang pinili ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan mula sa baha. Sa Genesis Kapitulo 6 versikulo 13, sinabi ng Diyos kay Noe, "Ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko." Dito, hindi lamang inutusan si Noe na gumawa ng arka, malinaw ring ipinahayag sa kanya ang darating na paghatol. Ang paniniwalang ito ang naging batayan ng aral na si Noe ang tumanggap ng pahayag at babala hinggil sa baha. Gayunman, may mga nagsusulong ng ideya na si Enoch ang tunay na tumanggap ng pahayag ng baha at ipinasa ito sa kanyang mga inapo. Karaniwang iniuugnay ito sa mga akdang wala sa kanon ng Biblia, tulad ng mga apocryphal na salaysay, kung saan inilalarawan si Enoch bilang isang taong tumanggap ng mga pangitain tungkol sa paghuhukom. Subalit mahalagang linawin na sa mismong Genesis Kapitulo 5 versikulo 24, sinasabi lamang na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos, at siya'y nawala, sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Walang tuwirang pahayag dito na siya ay nagbabala tungkol sa baha o nagtakda ng panahon ng pagdating nito. Ang pag-uugnay naman kay Methuselah ay madalas ibinabatay sa kanyang mahabang buhay na 969 na taon ayon sa Genesis Kapitulo 5 versikulo 27. Totoong namatay siya sa taon na nagsimula ang baha, subalit ang pagpapakahulugang ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ang kanyang kamatayan ay magdadala, ay hindi tiyak sa wikang Hebreo. Maraming dalubhasa ang nagsasabing hindi malinaw ang eksaktong etimolohiya ng pangalang Methuselah, at ang ganitong pagbibigay kahulugan ay haka-haka kaysa matibay na batayan sa wika at kasaysayan. Mas lalong lumilihis sa banal na kasulatan ang pagdurugtong sa tanda ng Sagittarius at sa konsepto ng Sintelia, bilang isang kosmikong bintana ng sakuna. Ang ganitong ideya ay hango sa astrolohiyang Griego at hindi bahagi ng pahayag ng mga propeta. Sa Biblia mismo, malinaw ang babala laban sa pag-uugnay ng kapalaran ng tao sa mga bituin, gaya ng sinasabi sa Isaias Kapitulo 47 versikulo 13, na ang mga tumitingin sa mga tanda ng langit ay hindi makapagliligtas sa darating na hatol. Sa Islamikong pananaw, ang ganitong pagdurugtong ng pahayag ng Diyos sa mga tanda ng zodiac ay malinaw na itinatakwil. Sa Quran, si Nuh ang sugo na hayagang nagbabala sa kanyang bayan tungkol sa parusang darating. Sa Surah Hud, ipinahayag na sinabi kay Nuh na wala nang sasampalataya sa kanyang bayan at siya'y inutusan na gumawa ng sasakyan sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Walang pahiwatig na ang oras ng baha ay itinakda batay sa kamatayan ng sinuman o sa galaw ng mga bituin, kundi sa ganap na kalooban ng Allah. Maging ang mga sulat ni Apostol Pablo ay hindi sumusuporta sa astrolohikal na pagbasa ng kasaysayan. Sa Roma Kapitulo 1 versikulo 25, binigyang babala niya ang mga tao laban sa pagpapalit ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sa pagsamba sa nilikha sa halip na sa lumikha. Ito ay tuwirang sumasalungat sa pagbibigay halaga sa mga tanda ng zodiac bilang susi sa pagkaunawa sa mga banal na pangyayari. Sa kabuuan, mahalagang kilalanin na ang paniniwala ng Kristyanismo tungkol kay Noe ay may malinaw na batayan sa kanilang kasulatan, subalit ang pag-uugnay kay Enoch, Methuselah, at sa mga tanda ng kalangitan bilang eksaktong pahayag ng baha ay hindi sinusuportahan ng alinmang pangunahing banal na kasulatan. Sa Islam, ang ganitong mga haka-haka ay malinaw na itinutuwid sa pamamagitan ng pagbabalik sa dalisay na pahayag ng Diyos sa Quran. Sa ating patuloy na paghahanap ng katotohanan, hinihikayat ko ang mga manonood at tagapakinig na pakinggan, suriin, at pagnilayan ng mga paliwanag na ito, hindi upang sirain ang paniniwala, kundi upang mapalapit sa mas malalim at mas tumpak na pagkaunawa sa mensahe ng may lalang.